Okay, so kung mapapansin nyo dito, yung comment ng checker is missed. So, missed part. Missed part, tama naman. Pero yung kasunod yung comment, ibinalik niya to for the second time is hindi na accurate. So, miss pa rin. So, dapat ang comment nito is connect or snap properly. Okay? Tapos ito, draw more reasonable dapat to, accurate. Kasi ito pader to eh. Pero dinrawing natin yung pader. So, kung pagdodrawing ng pader is yung green na ang bahala, itong green, okay? Kung yung wall direction nito papunta dito, matik, lahat ng kadikit niya is okay, yung wall direction nito at ito dapat pareho, di ba? Kasi pag nakakita naman tayo ng building sa tunay na buhay, kung ang 3D ng building na to is papunta dito, so matik yung katabi niya dapat papunta rin doon. Okay? So ganito lang yan. So dapat dito snap connect properly ang comment pero mali yung nilagay. So hindi maintindihan yan ng mga katropa natin. Kung gagawin nyo lang dyan, pinaka the best na gawin is i-extend nyo to, diba? Tapos i-cut nyo to dito. Yan, using F. Okay. Yan, F. Tapos lipat ka sa T para mag-cut, diba? Then space bar. So nakat na siya, diba? Then ito, i-adjust nyo lang dyan para lumapad. Then kung mapapansin nyo yung pader, ito kasi pader to eh. Tapos ito, yero o bubong or roof, diba? Ito pader. Itagilid nyo yung yung ulo nyo kung mapapansin nyo para hindi kayo mahirapan. Kasi kung sa isang tingin nyo hindi nyo siya maintindihan, kailangan yung ilin kaliwa kanan yung ulo nyo para ma-visualize nyo yung mismong image, diba? Kung ito pader, matik ito pader din. Kasi hindi naman pwedeng, let's say ganito. Diba? Kung ito yung pader ng mismong katabing building, hindi pwedeng ang pader nito is nado sa kabila. So yung tips doon. Okay? So ando natin, Control Z para bumalik dyan. Yan. Ngayon, ito yung isang tips kung paano siya i-drawing para di tayo mahirapan. It's either extend natin to. Yan, Control Y, redo. Yan. So, kinat ko siya doon. In-extend ko doon. Ang next move natin gagawin is i-shift. Paano mag-shift? Hold yung shift, left click. Doon sa label na gusto nyo itaas baba. So, di ba yan? So, itong label nito, ito yung pinakang height niya. Yan, di ba? Inangat ko siya. Press nyo yung Q. O, di ba? Solid yung wall pag nag-Q kayo. Pag nag-Q kayo, yan, para hindi kayo malito, click nyo lang, di ba? Ito yung top layer, yung pinaka-semento, yung pinagkakapitan ng bubong. Tapos ito yung pader, then another layer, mas mababa, and then wall pader. Then kung i-capture nyo to, ganun lang din. So dito, in-extend ko, di ba? So siguro ito hanggang dito lang, sa part na to. Yan, kasi ito, another, ayun, ang haba, hanggang doon pa pala to. Diba? So hindi naman na natin kukunin to kasi kaya ito pinamiss ng checker kasi meron tayong tinatawag na grid rules sa actual map. Sinabing grid rules, lahat ng mahahagip nito, okay, lahat ng mahahagip niyan, left and top layer ay hindi natin kukunin. Let's say ito, di ba? Mapapansin ito, hindi natin kinapture kasi nahagip siya ng lines na to. Kay kapitbahay na yan. Yung kapitbahay natin, mga labelers din. Then, lahat ng mga hahagip nito, bottom at saka yung right, kailangan natin i-capture. Kahit konting hagip lang, kahit yung pader na hagip, atin yun. Para walang gulo sa mapa. Hindi nag-aagawan ng label. Kasi pag nagkataon na walang grid rules, magulo. Diba? So, kailangan maintindihan natin yon. Then, next, okay, lahat ng part, okay, ito. Diba, nahagip ko to, itong konting to. Yan, diba? So, lahat ng part ng building na to ay i-drawing natin at i-group natin by property. So, let's say ito. Ito, kasama siya sa building na to. Ang may-ari niyan ay si Don Juan. Then, itong building na to ay si Doña Pacunda. O, let's say ganun. O, kung sino may Cheche Boreche may-ari niyan. So, i-group natin separately. Okay?
At sa ito, group mo yan. Then, ito another multi-layer building. Marunong naman tayo gumamit ng trace tool. O, gamit lang kayo ng H. 1, 2, point. Then, paglalabas ka na F. Para mag-share sila ng wall. Pwede hanggang dyan, no? Okay? Okay, yan. So, may wall na siya, di ba? Mapapansin nyo, pero siya yung Q. Pagka, kung nalilito kayo sa dash lines, pwede naman i-solid line nyo muna. Press nyo ulit si Q. Then, adjust nyo to papunta doon. Then, saka nyo to hulmahin. Pag nalilito kayo, R nyo lang. Diba? R. So, yung wall direction nito, parang medyo tabingi pa rin. Which is, nakalock kasi. So, kung nakalock, then ignore nyo lang. Ito, missing parts. Ang technique ko dyan, letter Z. Diba? So, mahalaga yung X at saka Z, tapos trace tool. Diba? Then, ito, another layer. Kung mapapansin nyo, may mas mababang building sa portion na to, o part ng building. So, gamit ko ulit ng trace tool. Pwede kayong mag-trace sa ibabaw. Diba? It's F. Then, ito, isod nyo lang doon. Diba? Then, ibaba nyo. Paano magbaba? Diba ang shift, ginamit natin pagpapataas. Dito, yan, tinataas baba natin. Then dito, pwede rin natin gamitin pang baba. Press nyo lang pababa. Yan. Okay? Then, pag ginurup ko yan, babasahin ng system. Pag kinilik mo yan, lalabas yung dots, diba? Iisa lang may-ari niyan. The next, ibang may-ari niyan. Kapag ginurup mo ng isang buo, pag chinek ko yan, like says, nasa actual task na kayo, ibig sabihin, hindi nyo alam tong gawin. Kung paano mag-group ng by property or separately. Hindi pwedeng ganon. Kasi lalabas sa system na iisang may-ari lang ito. Isang building structure niyan. Iisang owner. Okay? One building number lang ang lalabas dyan. Ngayon, kung dalawa yan, 1, 2. Let's say accident. Nag-group nyo ng sama-sama. Di ungroup nyo lang uli. O, select all, press 5. Paano mag-group? Select all, press 4. Okay na. Nagkamali ka, nag-group mo lahat. Press 5, then group mo muna ito. Pwede mong i-select all. Paano mag-select all? Press A. Drag nyo yung mouse. Lahat ng tatamaan ng box na to, masa-select. Then, press nyo sa number 4, magkakaroon yung dash line na thick and thin lines. Manipis at makapal. Okay? Same here. Select nyo lang all. Then, press number 4. So, group, separately na sila. Okay? Then, next, may isa pang option ng pag-group. Let's say, shift. Using shift naman by selecting multiple features or layer. Press A, then hold shift, left click. Okay? May nagtatanong kanina bakit daw hindi mag-group to. Yan, group. Grouping wrong. Kasi may gaps o nakahiwalay itong part na to. Hindi pwede yun. Ang pwede nyo lang i-group is yung magkakadikit. Pero hindi porket magkakadikit, i-group as one yun na yan. So, magbase pa rin kayo doon sa lupa. So, itong lupa nito, si Jollibee, si McDo, sila i-group natin. Okay? So, group ko na to. May isa pa tayong diskarte para ma-drawing to. Kung hindi natin kaya yung gano'n, yung i-extend na ganyan, tapos i-cut ito. Diba? O, yan, cut. O, shift. Pag hindi natin kaya gawin yan, it's either gamit tayo ng trace tool. Paggamit ng trace tool, tulad nga na sabi ko, pwede kayo mag-trace sa taas or sa may lower part. Pero usually, nagde-trace ako dito sa taas para hindi na ako mahirapan. Then, 1. Pagka, pwede kayo mag-ganito para kumapit agad yung trace tool. 1, 2, point. Then, saka kayo diretso kung saan kayo pupunta. Diba? Let's say dito. Ganun lang. 1, 2, point. Pero pag ganitong straight lines naman, both corners na ako. 1, 2. Then, labas agad. Kahit hanggang dito lang. Then, naka-F ako. Hover technique. Para mabuo yung rectangle, hindi ko idudugtong. Pagko-close, space bar lang. Okay, yan. Naka-share na sila ng wall. Q, Q, R, R. Lang. Then, after nyan, itataas ko na to. Then, ngayon, puhulmahin ko na lang tong maliit na to, di ba? Adjust mo doon. Then, isod mo to. Tapos, ang problema. Okay? Then, ito. Tingin ko grounds to, tapos ito building, nakadikit siya doon, so gamit ulit tayong trace tool. F, H, 1, 2, then paglalabas tayo, lipat tayo sa F para naka right angle siya. Okay, yan, F, pwede dito, then click dito, hover technique, mamaya ko na iintindihin yan, space bar.
May yan, out of border. Okay lang yan. Kapag yan ay ginurup mo, yan, pag ginurup mo, hindi na yan mag-out of border. Kasi yung portion o yung part ng building na to pumasok, lahat ng part na nakadikit sa kanya, na nakagroup, ay kabilang doon. So, hindi siya mag-error. Let's say ito, nahagip. O, tapos ito, isang building lang yan. Hanggang dyan, labas na ng boundary mo. Basta, nahagip ng guhit na yan, sa'yo yan lahat. Okay? Kung yan ay iisang structure lang or industrial, let's say malawak na building, pero obvious naman na iisa lang ang may-ari. Unlike dito, magkakaiba ang itsura, so meaning magkakaibang may-ari, diba? Meron kasing ganong structure na halos sinakop na yung buong city. Yung malalapad na buildings talaga, so kailangan mo siyang i-label parts by parts. So napakadali lang naman gawin nun. Yun lang, trace lang, H, diba? Then F, lipat, then hover technique, spacebar. So once nag-share ng wall sila, may share na ng walls. Ito naman, gamit ka na lang ng Z para ma-extend. Then another lower parts, para di kayo malito, tabi-tabingin yung ulo nyo. Yan, para makita nyo kung mas mababa ba yun o mas mataas. Kasi itong corner na to, mapapansin nyo, diba? Bigla pagdating dito, kumilo. Ang ginagawa ng iba, dinudugtungan dito sa ibabaw, nakaganon. Yan. Kailangan malawak yung pangunawa. Pansin nyo yung wall, di ba? Kaya yung ginagawa ng iba. Sa ibabaw nag-trace tool. Then ang gagawin ko dyan, kung ito mas mababa, dito ko magte-trace sa ibabaw. Sasakupin ko tong buong to. Then I'll use F. Okay? Then saka ko to ibababa. Diba? Then kung medyo lumampas to, isod ko na lang yun ng konti. Then yan, goods na yan. Diba? Medyo tabingin ng konti. Anong control po ang ginamit para ma-move yung kwan po? Yung paste po na ginawa mo, sir? Which part, sir? Ito? Yan po. 'Di ba nag-up and down ka? Anong control ginamit mo, sir? So, dito tayo sa guide, sa tutorial, sir. Dito, para ipapakita ko na rin, para hindi tayo malito, click nyo tong step 3, toolbars and hotkeys. So, let's say, dito lahat naman kami ganun ang gawa dati. Binabalik-balikan namin to. Kasi kahit nasa actual task na tayo, for sure malilimutan natin kasi madami sila. Okay. Pero once na nalimutan nyo, click nyo lang tong yun nga, itong link na to, open nyo, then yung sa description, nandiyan lahat ng tools kung paano gawin. So since nag-shift up and down ako doon, ginamit ko doon is shift tool. Kung paano siya gamitin, click nyo lang to. Then, yun, tuturo naman doon, Tagalog din kung paano. So, dito, tuturo ko na din kung paano gawin. Shift. Ang trabaho ni shift. Okay. Let's say ito. Itong bahay na to. Wala kasing magkaiba ng height eh. Ito na lang, label na to. Ang trabaho ni shift ay itaas at ibaba si label. Yung heights. Tama? So, kung mapapansin nyo dito, nag-trace ako dito. Let's say 1, 2 point. Diretso na ako dito sa dulo. Tapos nag-F. Okay? Para makukuha yung box. So, yan. Medyo mataas yung lagay. Kailangan natin siyang i-push. Parang siyang button na ipe-press mo pababa. Hold yung shift. It's either sa kaliwa mo yan ng keyboard or sa kanan. Parehas lang yun. Then left click. Diinad nyo lang. Then saka nyo siya i-move pababa. Okay? Or kung mas mataas yung drawing, so itaas natin. Depende sa height nung parts na target natin. Kasi kung mapapansin nyo dito, di ba? R lang kayo lagi, R. I-hide nyo para ma-visualize nyo. Then, alam nyo na yung gagawin kapag alam nyo gamitin yung tools. Okay? Thank you, sir. Okay. So, dalawa yung option natin, ha. It's either i-extend natin yung drawing. So, don't forget to group lagi bago natin ipasa. Kasi mag-out of boundary yan. So, once na nag-group natin yan, 1, 2, okay. Pag kinilik nyo, makikita nyo naman yung groupings. Basta tandaan nyo, hindi kayo pwede mag-groups na magkahiwalay. At ang pag-groups ay by property. Okay? Hindi pwedeng, porket magkadikit, i-group na natin. At may isa pa ako nakita na gumawa nito. Ganitong style. Yan. Okay? Kung mapapansin nyo sa image, wala naman siyang gaps. Pero doon sa label niya, merong gaps. Okay? Hindi pwede yon. Kung sa main image, o yung structure,
Kasi nakatiwarik to eh. Di ba? Yun yung kalsada. Ito, pansinin niyo itong building sa taas. Ayun yung pader. So same yan dito. Dito yung pader niya. Ayun oh, di ba? Ayun yung pader niya. Then ito nakadikit yung pader na to dito sa bubong na to. Ito shadow lang ah. Wag kayong magpapadala sa shadow kasi ang shadow ay mapanlin lang. Medyo tricky. Akala mo lupa, akala mo may awang, pero yung pala anino lang. Kasi observe nyo lagi yung shadows. Pansinin nyo ah. Marami kasi before, marami nakikitang ganun. Yung mga shadows, hindi nila pinaka-capture yung part. Tulad nito, akala nila shadow. So, may nakita ko may awang dito. Yan, kasi akala nila walang part. Pero bubong pa rin yan, nagkulay dark lang dahil nga dito sa mas mataas to. Okay, so kailangan mapag-observe tayo. Okay? Ando lang natin para bumalik. So, pag ang comment niyan is ganito, lang siya nag-comment. Sinabi ng checker ay connect, snap, no gap. Pag may nakita dito, kung yan ay walang gap, mapapansin niyo yung footprint. Ayan, ito yung footprint. Pag kinilik ko to, ang footprint nito, ayun, ito ang footprint niya. Yung pinakantalampakan, o yung pinakadulo ng pader niya sa ilalim, sa lupa. Then, itong building na to, ang pinaka-footprint nito is ito. So, may gap, diba? Pansin nyo, pag nag-drawing ako separately dito, yan, so ito, drawing natin. Magdo-drawing, mag-iitol ka, let's say, drawing ko to ng naka-separate. Yan. Then nag-drag ako ng wall dyan, di ba? Hindi ko mai-snap yan doon kahit anong gawin ko, hindi yan mag-i-snap. Kasi nag-drawing ako separately. Kahit isod mo yan dito ng konti, diba? Yun, mag-error na yan. Footprint overlap. Kaya ang pinaka-advice ko dyan, tulad nga nung ginawa natin kanina, it's either extend mo to, cut, di ba? Yan, cut. Pero pagka-cut, wag ganun F, para tuwid, tapos T, spacebar. Then once na nakat, pansin nyo yung cut nya doon, magka-snap na magka-snap, para make sure walang awang. I-shift nyo lang pataas. Okay, select, tapos shift. Tapos to, adjust nyo. Kung hindi masyado naka-right angle, adjust nyo lang to para magmukha siyang naka-right angle. Basta wag lang siya magmumukha nakaganyan. Error yan. Kasi, hindi natin kina-capture yung ridge ng bubong Kung mapapansin to, pa-curve, diba? Yung skeleton lang ng building ang kukunin natin. Hindi kasama yung palupo, yung triangle ng bubong, hindi kasama yan. Basta skeleton base lang nung building. Okay? Yan. So, pagka-capture nito, ganito lang ako mag-capture nyo, no? Z. Pwede mo tong, extend ko to dito. Cut ko na lang yan. Maraming, paraan. Tapos, after ko makat, bababa ako yan. Pwede mo gamitan ng Alt. Left click, Alt. Paano gumamit ng Alt? Doon sa tutorial. Panoorin nyo lang. Diba? Maraming paraan kung paano siya capture. It's either pwede pang ganito. Trace ako dyan. Okay. Trace. Tapos i-adjust ko muna yung height nyan. Once na-adjust ko yan, i-accurate ko muna yung drawing. So, ito yung building. Ito yung pinakang base. Tama naman. Sakto. Ito yung drawing. Sakto naman. Ito yung i-draw as 1 ko muna yan. X. X. Ayan, so nakadraw as 1 na siya. Then, parang hindi ako malito, paras ko yung Q, mawala yung mga dash lines. Gagamitan ko to ng Z. Diba? Z. So, adjust natin ng konti. Then, saka ko siya ikakat isa-isa. Cut. Then, dito gamit ako ng F. Then, dito gamit tayo ng F uli. Hanggang dun. Ito, pwede ibaba mo na lang dyan. Diba? Tapos to, adjust mo. Maraming way. Tapos, group. Diba? Tapos na. Ano lang. Yan. Ito, nawala yung groupings niya. Group niya lang to. Basta malalaman niya na hindi nakagroup. Pag kinilik mo to, yung points, yun lang na-select yung features na yun. Then ito, hindi. Since isang property sila, dapat group as 1 lang sila. So, once na kinilik ko yan, chinek ng checker, nakagroup. Tama ang gawa. Nakagroup. Okay. Then, check niya dito, may gaps ba? Check niya muna yung image. Kung naka-snap, dapat naka-snap din yan. So, yan, papasa ko na to, okay? So, ito, hindi ko na to i-capture kasi iba na may-ari niyan. Unless same sila ng surface, colors, or pag-aari talaga obvious na si isang may-ari, pwede kong kunin yun hanggang dun. Kahit hanggang dun pa. Pero magkakaiba sila. So, hanggang stop na ako dito.
bahala na si kapitbahay gumawa. Yung kapitbahay natin, mga labelers din, random. So either kung sino man gumagawa dyan sa katabi mo. Okay? Malalaman nyo rin yan pagdating ng actual task. Yung exams naman, parang training grounds lang yan. Para malaman nyo kung ano yung pushbacks, para malaman nyo, wala kayo matakot magkamali sa ganyan. So, para at least kahit pa paano, may ideya na kayo kung ano yung mga, pushbacks, comments ng checker, paano i-fix. Pagdating sa actual task, nangyayari din yan. Okay? Pero meron naman tayong GC, pinopost ko doon yung mga errors, yung mga lahat ng kailangan natin malaman. Okay? Then, explain ko ulit, dito naman sa Discord natin, punta lang kayo dito sa chat here, pag kailangan nyo ng mga forms, documents, na hindi nyo na-save, o nasa ibang lugar kayo, pasok kayo dito sa GC natin, kung nyo yung link ng Discord, then click nyo itong pinned message, nandiyan lahat. Okay? Then next, after nyan, ito yung pinaka main Discord natin ng serve. Yan. So maraming tao dito. Yan. Lahat ng makakatapos na nung ating trainings dito sa Discord training natin under sa structure ko, i-add ko kayo sa GC natin sa kabila, sa Messenger, lahat na makakapasa na, tapos i-add ko na kayo dito sa main serve Discord. Yan. Ito yung pinakang Discord channel natin, kung papansin nyo yan. Ito yung trainings, papasok tayo dyan naman sa nag-training si Robby. Si Robby yung pinaka-head judger natin. Okay? Then kami, yung mga checkers nya. Then every checkers, may mga labelers. So, responsible kami sa mga errors nyo. Responsible kami sa mga ginagawa nyo. Or kung may gumagawa ng mga illegals, kami ang mananagot. Kaya, dapat ay makinig lang kayo sa mga technique na ating ituturo. Dahil lahat ng aking nalalaman, ay i-share ko din sa inyo lahat. Walang maiiwan sa laylayan. Okay guys, after nito, recorded naman, siguro stop ko na to.